ba'y nagagala sa sayaw at baboy sa'yo? Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit sa amin lumubos. Hindi ka dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanggal pangalan mo, Jesus. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit sa amin lumubos. Di ka dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Amin itatanggal pangalan mo, Jesus. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahatid ng puso pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan.
Kung may buod lamang ako sa nibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ganyan pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dingin, kalakip ng awitin. Kung may buod lamang ako sa nibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ganyan pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong tingin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dingin. Wagas na pagsintay, iyong dingin. Wagas na pagsintay, iyong tingin, kalakip ng awitin.
sa kabila ng lahat. Iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Di magkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Lumalabis, umaapaw, kagandahang loob sa aming naglintad. Di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Di kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong
salamat po sa inyong mahabaging bibiyaya. At tunay nga po na hindi kami karapat-dapat sa inyong walang humpay at walang tigil na pagmamahal na inyong binigay at nagbigay sa amin na kaligtasan. Ayun lamang po sa inyong mahabaging pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, atin pong pagpapatuloy ang serye ng pag-aaral ng Holy Spirit. Di po ba namamangha tayo sa pagka-Diyos ng Diyos? Inseparable. Distinct and inseparable. But, ngunit hindi sila, hindi sila separable. Indisparable. Sabihin, distinct, separable, but cannot be separable. Tama po ba? So ngayong umaga ay tingnan po natin ang sinasabi ng Hebrews chapter 10 verse 29 ng New Literal Version. Ganito po sabi, mga kapatid, how much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot? Who has treated as unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace. So tingnan po natin, mga kapatid, ang katagang the Spirit of grace. Ngayon, mga kapatid, dito po sa context na ito ng Hebrews chapter 10 verse 29 ay binabalaan po tayo bilang mga mananampalataya
laban sa sinasadyang patuloy na pagkakasala matapos nating tanggapin ang kaalaman ng katotohanan, ang pagtanggi kay Kristo ay ay mabigat na parusa kaysa pagsuway sa batas ni Moises sapagkat si Kristo ang katuparan ng ating kaligtasan. At dito mga kapatid ay pinapahayag ng ating talata ang pagkakaiba, the contrast, the severe punishment under the old covenant when someone reject Moses' law with an even greater punishment for rejecting Christ under the new covenant. At dito po sa verse sa Hebrews chapter 10 verse 29 ay may 30 bagay na offenses na inilagay, na makikita po natin dito sa Hebrews chapter 10, verse 29. At number 1 po, mga kapatid, ang 3 pagkakasala na magagawa ng isang tao para tanggihan niya ang kaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Number 1, tingnan po natin sa talata, trampling the Son of God underfoot. Ang hayagang pagtanggi sa kalapastanganan sa anak ng Diyos. Number 2, treating the blood of the covenant as unholy. Paglapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan na siyang nagpapabanal. At number 3, insulting the Spirit of grace. And who is the Spirit of grace? Ito yung paglait sa magpalang espiritu ng biyaya. Ngayon, sa pag-aaral po natin mga kapatid, at ito'y magiging malinaw sa atin, who is the Spirit of grace? The Spirit of grace refers to the Holy Spirit. Ngayon mga kapatid, we are now living in the new covenant, the covenant of grace. Isang mahalagang bagay na mapag-aralan natin at matutuhan ang patungkol sa Spirit of grace dahil maraming misconception tungkol sa Holy Spirit or the Spirit of grace. Ang katanungan muli mga kapatid, who is the Holy Spirit or who is the Spirit of grace? Alam niyo mga kapatid, panahon ngayon ay maraming lumalabas na misconception or misunderstanding who the Holy Spirit is. Especially nowadays, the Holy Spirit is something like to them. The Holy Spirit is something like impersonal force. Persa lamang, hangin, a wind, hininga, a breath. To some, the Holy Spirit is an expression of the power of God. Para naman sa iba, it is some sort of experience, and some people in this present time, the Holy Spirit is just a concept of God, but not God, not the third person. Yan po ang kahalagahan, mga kapatid, kung bakit dapat nating pag-aralan ang banal na Espiritu. Siya po ay hindi Persya, siya po ay hindi hangin, hindi po siya kapangyarihan o bagong konsepto patungkol sa Diyos. Siya po ay persona. Siya po ay Diyos katulad ng pinag-aralan natin ng last week na dinala sa atin ng ating kagalang-galang at butihing Pastora Josie. At doon, last week, ay ating pong napag-aralan, ang ano po bang ating napag-aralan last week at ating pong alalahanin sa ating kaisipan. Who is the Holy Spirit? He is a person. Yun po yung pinag-aralan natin last week. Number 2, he has the mind, will, and emotion. And he does, or the Holy Spirit does personal action. So, yun po yung ating napag-aralan last week. Today, we will discuss today, we will discuss the deity of the Holy Spirit, ang pagka-Diyos ng Espiritu Santo. The question is, again, is the Holy Spirit God? Ang banal bang Espiritu ay Diyos? Ngayon, tingnan po natin mga kapatid, ang gawain ng ating banal na Espiritu. He is the one who convicts us. Siya, ang Santong Espiritu, ang nagkukumbik ng ating mga kasalanan. Reveals Christ, siya nagpahayag kay Kristo.
and applies the benefits of Jesus' sacrifice to the believers. John chapter 16 verses 8 to 15. Ano pa ang gawain ng banal na Espiritu? He brings God's grace into our experience by regenerating us. Siya po ang nagpanganak sa atin, ang Santong Espiritu. Siya rin po ang nagpabanal sa atin at binigyan tayo ng kapangyarihan na mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Titus chapter 3 verses 5 to 6. So mga kapatid, to insult the Spirit of grace means deliberately rejects the Spirit's work of offering God's mercy through Christ. Ito po ay hayagang pagtanggi sa gawain ng Espiritu na nag-o-offer ng kahabagan sa pamamagitan ni Kristo. So rejecting or insulting the Spirit of grace is a grave sin because the Spirit is the one who draws us to salvation. Tama po ba? To resist Him is to resist God's gracious invitation. Ngayon, the Spirit testifies of Christ. Siya po ang nagpatotoo kay Kristo. John chapter 15 verse 26. If we reject His testimony, kung ating tatanggihan ang kanyang patotoo, we are effectively rejecting Christ Himself. Amen po ba? So, grace is the only way to salvation. For by grace we have been saved through faith. Totoo po yun, mga kapatid. Hindi sa sarili nating gawa. It is a gift of God. Pag sinabing gift, walang ginawa. Tama po ba? To insult the Spirit who brings grace means turning away from the only source of forgiveness and life. So, sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, this passage is a sober warning. Ito ay warning sa atin. It reminds us to treat Christ's sacrifice and the Spirit ministry with reverence and truth, not with complacency or rejection. Hindi tayo na dapat magmataas, huwag nating dapat siyang tanggihan. At doon naman sa lumalayo, nasa kanila ay natunghayan na nila ang salita ng Diyos. And in spite of that, sila ay lumalayo. Rejecting the Spirit calls hardens the heart. Ito po ang simula ng pagtigas ng kanilang puso. Na samantalang napakinggan na nila ang salita ng katotohanan, and in spite of that, sila ay lumalayo. Ito po ngayon ay nagbibigay sa tao na tumigas ang kanyang puso at magkaroon at mawala sa kanya ang pag-asa since there is no other sacrifice for sins apart from Jesus. So ano ang ating encouragement? Mga kapatid, ang banal na Espiritu ang ating comforter at helper. So ang pagpapasakop sa Kanya, sa Espiritu ay nagdadala ng mas malalim na karanasan ng Kanyang malalim na kahabagan, kalakasan, at kabanalan ng Diyos. In short, Hebrews chapter 10 verse 29 ay nagbababala sa paglapastangan sa Espiritu ng biyaya ay pagtanggi mismo na siya ang nagdala ng kaligtasan sa atin. Ang Espiritu, mga kapatid, ay kaloob ng Diyos bilang biyaya na siya nagpabisa sa sakripisyo ni Kristo sa ating buhay. Ang pagtanggi sa Kanya sa mabuting balita ng kaligtasan ay pagtanggi rin mismo sa Kanyang biyaya. What is the consequence of this, mga kapatid? Ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos, ang siyang pinanggagalingan ng buhay na walang hanggan. Ang consequence nito, mga kapatid, ang pagtanggi mo sa Santong Espiritu ay pagkahiwalay sa ating Panginoon o sa Diyos ng habang buhay. Anong ibig sabihin nun? Ikaw ngayon ay mapupunta doon sa dagat-dagatang apoy. Ang pagtanggi sa Espiritu Santo ay pagtanggi sa Diyos. Pagtanggi kay Kristo. So, today, mga kapatid, we will discuss the deity of the Holy Spirit, the divinity of the Holy Spirit, ang pagka-Diyos ng banal na Espiritu. Ang katanungan, mga
kapatid, ay ito. Is the Holy Spirit God? Ang Espiritu Santo ba ay Diyos? Ang banal na Espiritu ba ay Diyos? Yes, mga kapatid, He is. At ngayon ay magbahagi ako sa inyo na 5 pruweba ayon sa salita ng Diyos sa pagka-Diyos ng banal na Espiritu. Pero bago natin talakayin at pumala tayo na talakayin ang mga katotohanan ito mula sa salita ng Diyos, ay marami ang hindi naniniwala sa Trinity. At kung mayroon man, ay nagkakaroon ng confusion sa pagitan ng dalawang salita. Ito po ang tingnan natin, mga kapatid. Ano itong dalawang salita na nagbibigay ng confusion sa pagka-Diyos ng Holy Trinity? Number 1 is Trinitarianism. Trinitarianism. At tritheism. So, ano ang ibig sabihin ng Trinitarianism? At maglagay po tayo ng foundation dito, mga kapatid, upang makita natin, malinawan natin what is Trinitarianism. Nauutal tayo eh. Okay. Trinitarianism is a belief that there is one God who exists in 3 distinct and inseparable persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. While tritheism is the belief that there are 3 separate and independent gods who are not reliant on each other and for their existence. Ito ay paniniwala na may 3 separate, independent gods who are not reliant, hindi umaasa sa bawat isa sa kanilang pag-iral. So ang Trinitarianism ay isang paniniwala na isang Diyos, ngunit siya ay umiiral sa 3 persona. Ano po yung 3 personang yon? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. May batayan ba ito sa banal na kasulatan? Yes, mga kapatid. May isang Diyos lamang. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ganun din po sinasabi ng 1 Corinthians chapter 8 verse 4, walang ibang Diyos kundi isa. Diyos Ama, Ephesians chapter 4 verse 6, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at nasa lahat. Diyos Anak, Jesus Christ, John chapter 1, verse 1 to 14, ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao. Diyos Espiritu, Gawa chapter 5, verses 3 and 4, ang pagsisinungaling ni Ananias sa Espiritu Santo ay tinawag na pagsisinungaling sa Diyos. At isa pa, ang huli, 1 Corinthians chapter 3, verse 16, hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? At ang pagkakaisa ng 3, ang sabi ng Mateo chapter 28, verse 19, bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At sa huli, 2 Corinthians chapter 13, verse 14, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. So, mga kapatid, may isang Diyos sa 3 persona. Maliwanag po yan. So, malinaw, mga kapatid, na ang pagtuturo ng Biblia ay malinaw na nagtuturo ng monotheism, iisang Diyos. Gayunpaman, ipinakikilala rin nito na ang Anak at ang Espiritu Santo ay tunay na Diyos. Hindi lamang nilalang, kaya tamang pagkakaunawa ay isa ang Diyos sa 3 persona. Ito ang misteryo ng Trinidad na hindi lubos kayang maarok ng isipan ng tao, ngunit malinaw na itinuturo sa kasulatan. Kaya
anong dapat nating gawin? Dapat nating paniwalaan. Sapagkat ito ay nakasulat sa banal na kasulatan. So, balikan po natin yung salitang persona. Ang salitang persona ay maaaring hindi eksaktong salita para ipaliwanag o i-describe into God who is. Sapagkat ang salitang persona, mga kapatid, ay naimbento lamang ng tao para eksaktong mailarawan ang Diyos na higit na mas malaki kaysa tao. This might not be the exact word to express or describe God, but it is the nearest word. Same as the word Trinity. Might not be the exact word, mga kapatid, but it might be the nearest word, triunity. God, 3 in 1, hindi katulad ng tritheism. Ang tritheism ay naniniwala na there are three separate and independent gods who are not reliant on each other for their existence. So ang paniniwala na ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo ay tatlo makakahiwalay na Diyos, ito po yung tritheism. At ito'y sumasalungat sa Trinitarianism na nagtuturo na isang Diyos sa tatlong persona. Kung tatlong Diyos ang ating pinaniniwalaan, mind you mga kapatid, kung tatlong Diyos ang ating pinaniniwalaan, hindi ito ang Diyos ng Biblia. Maliwanag po ba? Ang tunay na Diyos ay isa. The Father, the Son, and the Holy Spirit. They are distinct, separate, but inseparable. In what way? Sa anong paraan? Nagkakaisa sa kaluwalhatian, kapangyarihan, at kaligtasan. The Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the Father. Yung iba pa nga kapatid, ino-oversimplify para bagang inilalagay nila ang Diyos in a box. At sabi, mayroong isang Diyos. Lahat ito ay si Jesucristo. Meron po bang kayo na-encounter na po ba natin yung katuruang yon? Yung po yung oneness. Tama po, right. The Father is Jesus, the Son is Jesus, and the Holy Spirit is Jesus. So, napag-aralan po natin at atin na nailatag na ang Diyos ay distinct and separate in three persons. Triunity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. That is oversimplification of the mystery of God. Alam niyo po mga kapatid, ang danger niyon. You are putting God in a box. Trying to understand God in human mind, hindi po pwedeng mangyari yon. No one can ever explain God. Walang makapagpapaliwanag kung sino talaga ang Diyos because God is bigger than us. Kapag ipinaliwanag natin ang Diyos, kapatay na natin ang Diyos. Sapagkat kaya natin siyang maarok, pero hindi mga kapatid, that is a mystery. Kaya nga po, tinatanggap na natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ito ang kapahayagan ng salita ng Diyos. That's why we worship God. Sapagkat ang Diyos ay mataas, siya ang creator, kaya dapat natin siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. At siya ay kahanga-hanga na dapat sambahin. So the deity or the deity of the Holy Spirit, number 1, He is called God. Yan po ay explicit. Hayagan, tuwiran, walang paligoy-ligoy. Hindi kailangan maraming paliwanag. Baka kung marami pang paliwanag, sa pagka-Diyos ng Espiritu Santo, lalo tayong maligaw. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang dapat natin paniwalaan. Just plain reading the Scripture, you will understand that the Holy Spirit is God. So tingnan po natin ng Acts chapter 5, verses 3 to 4. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such things? So tingnan po natin ang the last line. You have not lied.
just to human being. You have not just lied to men, but to God. So the Holy Spirit, walang pag-aalinlangan na siya ay Diyos. Sinabi ni Pedro, nagsisinungaling si Ananias sa Espiritu Santo. Verse 3. Ngunit pagdating ng verse 4, mga kapatid, nilinaw ni Apostol Pablo, you have not lied to men, but to God. So, kanino siya nagsisinungaling? Sa Espiritu Santo. Pagkatapos ay tinukoy ni Pedro na inay pagsisinungaling sa Diyos mismo. Kung ang Espiritu ay nilalang lamang, mga kapatid, hindi Diyos, walang saysay ang payag ni Pedro. Ngunit dahil sinabi niya, you have not lied just to men, but to God. Pinakikita at pinatutunayan nito ang pagka-Diyos ng banal na Espiritu, hindi siya puwersa, hindi siya impluensya, kundi third person in the Trinity. Persona na nagpapatunay na ang Holy Spirit ay Diyos mismo. So again, the deity of the Holy Spirit, number 1, He is called God. And number 2, He is similar to Christ. The Holy Spirit is similar to Christ. Siya ay kagaya ni Kristo. The Holy Spirit is not Christ. Tandaan po natin. They are separate and distinct, but inseparable. Christ is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is similar to Christ. Kung si Kristo ay Diyos, at ang banal na Espiritu ay katulad ni Kristo, hindi pwedeng hindi Diyos ang banal na Espiritu. Dahil hindi sila magkatulad, paano naman nangyari na naging magkatulad pero hindi magkatulad? That is a mystery. Kung sila po ay magkatulad at si Kristo ay Diyos, ay wala namang kaduda-duda na si Kristo ay Diyos. Sa makatuwid, ang banal na Espiritu ay Diyos rin in Christ. If Christ is God, then as the Scripture says that He is God, then it is very clear that the Holy Spirit is God also. John chapter 14, verse 16. Ganito po ang sabi, mga kapatid. And I will pray to the Father, and He will give you another. So take note po yung salitang another. Alos. And I will pray to the Father, and He will give you another helper. He may abide with you forever. Jesus said, I will pray to the Father, and will give you another helper. Sino po yung unang helper, mga kapatid? Ang unang helper ay si Jesus Christ. Sino po yung helper? Siya po ay helper, counselor, na unang nagparito. Ipinadala ng Ama sa makatuwid, ay bagay sa makatuwid, bagay si Hesukristo. Siya po ang unang helper. He will give you, take note po ang word na another, helper. Yung pong word na another come to a Greek word, allos, which means another of the same kind. Similar to Christ. Yan po ang ibig sabihin ng allos. Another, allos, which means another of the same kind. In contrast to the word kung ang ginamit na ay heteros, ito po yung kanyang contrast, meaning another of different kind, yan po nanggaling ang word na heterosexual. Babae, lalaki. Kasi hindi sila parehas. They are not similar. They are different. Iba ang lalaki, iba ang babae. Tama po ba? Halimbawa, ikaw ay nakaupo sa hindi kauri. At tawag po doon ay heteros. Hindi kauri. Kung lalaki ka at ang katabi mo ay babae, heteros. Different kind. Kung ikaw ay lalaki, ang katabi mo ay lalaki, alos. Maliwanag po ba? Kasi hindi similar of the same kind. Makinig pong mabuti, mga kapatid. The Holy Spirit is alos. Another of the same kind. The Holy Spirit is not Jesus, another. But this another is another of the same kind. Meaning, if Jesus is a person, then the Holy Spirit is a person. Should be also a person for them to be similar. Tama po ba? If Jesus is God, then the Holy Spirit should also be God for them to be similar.
because the Holy Spirit is similar to Christ, and that makes Him God, because Jesus Christ is God. Malinaw po ba, mga kapatid? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The deity of the Holy Spirit. Number 1, He is called God. Number 2, He is similar to Christ. And number 3, He is equal to the Father and the Son. Matthew chapter 28, verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ang salitang equal sa Tagalog ay pantay-pantay. Tama? Tama po ba? So tama, equal, pantay-pantay ang kanilang antas, at sa salitang Grego, ganito po ang mababasa natin. Eis to onoma, to patros, kay to huyo, kay to hugyo, pneumatos. So pansinin po natin, mga kapatid, na maigi. Ito pong ibig sabihin nito in Greek, in the name. Hindi po in the names. Ibig sabihin, singular. Kaya po ito ay tritheism. Kaya po ito hindi tritheism. Hindi po mga pangalan, kundi in the name. At ang ginamit po rito ay in the name, ibig sabihin in one authority of the Father, the Son, and the Holy Spirit are equal in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So tingnan po natin sa Griego, to patros. Again, sa Griego, to patros, to huyo, to hagyo, pneumatos. The Father. So dito po ay makikita natin yung salitang, ito po salitang to, ito po ay the, definite article. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Siya po ginamit ng definite article. Ito po ay distinct. Tukoy, isang halimbawa, pag sinabing the door, it is referring to a distinct door. At pag sinabing a door, it could be another door out there. Isa lang yan sa maraming pintuan dyan. Pero pag sinabing the door, ito ay particular na pinto, distinct tukoy, merong tinutukoy na pintuan. Kaya, yung pagka-Diyos ng Diyos natin, mga kapatid, tingnan po natin yung article na they are separate, they are distinct, separate, but inseparable. Tama po ba? So, naliwanagan po natin, mga kapatid, na hindi yung katuruan na ang Diyos Ama ay si Kristo, ang Diyos Anak ay si Kristo rin, ang Diyos sa Espiritu ay si Kristo pa rin. So, yan ay maraming bumabalot na hiwaga sa mga katuruang sumisilpot. So, kaya po tayo ay, ang ating pong pag-aaral ay may susog ng salita ng Diyos, because ang salita ng Diyos ang nagpapatunay na ang ating tinuturo ay nasa tamang daan. Isa pang kapansin-pansin sa Greek, nasa capital letters. Yung mga letra, yung patro. Ito po yung Father, yung huyo, hagyo, pneumatos. Yung pong first letter nito ay capitalized. So pag sinasabi, yung pong katuroan na ating natanggap, pag ang capital letter na ginamit patungkol sa Diyos, ito po ay hindi yung maliit na Diyos o Diyos-Diyosan lamang. Ito po ay nagpapakita na prueba na may equality, the Father, the Son, and the Holy Spirit. 1 John chapter 5, verse 7. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. And these three are one. Paano ang tatlo yung magiging isa? It is the mystery of the Trinity. How can three be one? Paano yung tatlo ay naging isa? Ito isang misteryo na kaya lamang nating ito matanggap sa pamamagitan ng what? Pananampalataya. Because it is a revealed Word of God. Maging kontento na po tayo, mga kapatid. Kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, accept it by faith. Sapagkat hindi natin ito kayang ilulan
sa ating limitadong kaisipan. How can this be, how can these three be one? So, na matutunghayan po naman natin mga kapatid doon sa mga debate sa TV, walang nananalo pag pinag-usapan ang pagka-Diyos ng Diyos. So kung ano sinabi na salita ng Diyos, ilan po, huwag po nating ihigitan ang talino na parabagang kaya nating ipaliwanag ang Diyos. Sino man tao, hindi niya kayang ipaliwanag ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mas malaki kaysa atin. Tama po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Genesis chapter 2, verse 24. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one. Sabihin, ikad, one. In Greek, it is ikad, one flesh. Ito po mga kapatid, these two people, the man and the woman, they will become one. The word one comes from the Hebrew word ikad. Ikad. Meaning one in the sense of unity. Hindi naman ito ibig sabihin ang dalawang separate person, yung mag-asawa, separate person, ay naging isang person. Kahit sila ay mag-asawa, mayroon pa rin silang dalawang persona. Pero yung dalawa, naging isa. Ito po in the sense of unity, not solitary one. Hindi sila naging solitary one, kundi nagkaroon ng unity, and this explains, mga kapatid, the word ikad. Alam niyo po ba kahit the word ikad is used in reference to God? Not solitary one, but one as in unity. Bakit? Because the word Elohim, tandaan po natin mga kapatid, Elohim, ito po marami po ritong nagkakamali. Yung pong God dito, the word Elohim ay plural. Ito po ay marami. Sa makatawid, ang word na Elohim is not singular. And this is the mystery. How can be many be one? How can three be one? And this is the mystery. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Ano sabi ng ang salita ng Diyos? Hear Israel. Hear, O Israel, the Lord our God is what? One. Ikad. The Lord our God, the word God there is Elohim, plural. The Lord our God is one. In Hebrew word, Shema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Ikad. Sounds familiar po ito mga kapatid, no? The word ikad ay ginamit sa Genesis chapter 2 verse 24 in reference to one flesh. Yung pong mag-asawa, hindi po sila naging isang persona. They are united. They became one flesh, but this one is not in reference to God. The word ikad used here is not solitary one, but in the sense of unity o triunity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Meron pa rin pong Hebrew word na ang translation ay one. Ito po ay ang ibig sabihin ay na solitary one. Ito ay ginamit sa Genesis chapter 22 verse 2. At ito po ang sabi mga kapatid, yung solitary one. Yung pong kanina, yung pong ginamit natin na example, yung pong patungkol sa Diyos na Elohim. Plural. Ito po, ang sunod na ating matutunghayang talata ay sa Genesis chapter 22 verse 2 na yung word na only, ito po ay solitary one. So, yun po ang iba ng dalawang talata. So, tingnan po natin mga kapatid. Then God said, take your son, your only son, Yakid, in Greek, no, Yakid in Hebrew, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on the mountain I will show you. Ngayon mga kapatid, to differentiate, the word only
comes from the Hebrew word yakid, meaning solitary one. Tingnan niyo po ang aking daliri. Ito po ay yakid. Tama po ba? One, solitary one. Only son. Yung pong anak ni Abraham, only son, yakid. Only you. Ang ibig sabihin nito ay yakid. Ang ginamit po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 ay hindi po yakid, kundi po ikad. So, pagtabihin natin po ang dalawa to compare contrast, ikad and yakid sa illustration. Okay. Ikad, one, in the sense of what? Unity. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Yung pong yakid, one in the sense of solidarity. Genesis chapter 22 verse 2. So, ibig sabihin, pwede itong tanggapin. Kasi ito ang nakasulat sa banal na kasulatan. Ngunit, pilitin man natin itong ipaliwanag at maaari namang magtangka na ito'y ipaliwanag, but no one can fully explain it well. We can only accept it by what? By faith. Trinity is really a mystery, mga kapatid, that our limited mind cannot explain, cannot fully understand, but we can only accept it as a revealed Word of God because the Bible is the Word of God. We can accept that there is only one God that exists in three distinct, separate, but inseparable. That is a mystery. Tingnan niyo po ang word. Distinct, tukoy. Separate, hiwa-hiwalay, but inseparable. Triunity. Distinct, separate. Ang Diyos Ama ay hindi si Kristo. Si Kristo ay hindi ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit ay hindi rin ang Ama. So maliwanag, mga kapatid, that is a mystery. So, the deity of the Holy Spirit, He is called God, number one. Number two, He is similar to Christ. Number three, He is equal to the Father and the Son. And number four, He does the work of God. Kung ginagawa ng Holy Spirit ay gawain ng Diyos, na ang Diyos lang ang nakagawa, siya ay Diyos. Sapagkat hindi mo magagawa ang gawain ng Diyos kung hindi ka Diyos. Tama po ba? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Una, sa creation. Pangalawa, Christ's resurrection. At ang pangatlo, example from the Word of God. Ngayon, i-discuss po natin mga kapatid ang creation. The Holy Spirit is a co-creator. Tama po ba? The co-creator of the heavens and the earth. And the Holy Spirit ay nandoon at walang pag-aalinlangan. The Father is a creator. The Lord Jesus Christ is also a creator. But what about the Holy Spirit? Genesis chapter 1, verses 1 to 2. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God, take note po, and the Spirit of God was hovering over the waters. So the word God is Elohim. Tama po ba? Sinabi ko kanina. Explain natin. Plural, referring to the three persons, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. At ito pong tatlong ito was there during the creation because He was a co-creator. The Holy Spirit is a co-creator. At ating po patuloy na palinawin ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung ang Holy Spirit ba ay talagang creator. Not only in this Genesis chapter 1, verses 1 and 2. Look at Job chapter 26, verse 13. By His Spirit, He adorned the heavens. Sa pamamagitan ng Espiritu ay inadorn niya, nilagyan niya ng palamuti ang langit. At hindi lang yun, mga kapatid. Ang sabi ni Job, chapter 33, verse 4, the Spirit of God has made me. So maliwanag ng Espiritu Santo ay creator. Tama po ba? Tama po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ano po ang susunod na line? And the breath of the Almighty gives me life.
So walang pag-aalinlangan, ang Holy Spirit is also a creator. Equally, the Holy Spirit has made us, and also Jesus Christ has made us. And the breath of the Almighty give us life. The Holy Spirit does the work of God in creation. Katulad na nasabi natin kanina, but also the Holy Spirit, tingnan po natin ito mga kapatid, but also the Holy Spirit raised Christ from the dead. At mababasa natin ito sa Book of Acts that God has raised Christ from the dead. Also, we know that Christ has raised Himself from the dead. So, dalawa na po. Tandaan ninyo, natandaan niyo ba ang sinabi ng ating Panginoong Hesus? Destroy this temple and I will raise up in 3 days. So, maliwanag na si Kristo, yung kanyang sarili, ini-raise up ang kanyang sarili. Ganon din ang Santong Espiritu. The Father has raised His Son, the Lord Jesus has raised Himself, but also the Holy Spirit raised Christ. Tama po ba? So, walang pag-aanlilangan, yung tatlong persona na ito, distinct and separate, ay triunity. Amen? So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon, to prove that the Holy Spirit does the work of God in Christ's resurrection, Romans chapter 8, verse 11. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, namumuhay sa atin, yung Espiritu na nagbangon kay Jesus sa mga patay ay naninirahan sa inyo. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because His Spirit who lives in you. So, ang Holy Spirit ay hindi lang creator, mga kapatid, kundi siya rin ay resurrector. Ang Holy Spirit ay hindi lang creator, siya rin ay resurrector. The Holy Spirit raised Christ from the dead, and not only that, our born-again experience called regeneration is a work of God and the work of the Holy Spirit. Sino po ba nag-regenerate sa atin? Bakit ba tayo na-born again? Holy Spirit. Amen. So yung pong tatlo talaga hindi pwede magkahiwalay. They are inseparable. So sa makatuwid, the work of the Holy Spirit not only in creation, not only in Christ's resurrection, not only nag-regenerate sa atin at tayo naging born again. John chapter 3, verse 6, ito po maliwanag. Flesh give birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. So yung pong mapapansin po natin dyan, yung S, yan po ay referring to the Holy Spirit. So ang nagborn sa atin na hindi pastor, maliwanag, hindi kung sino man. Ang nagborn sa atin ay ang Holy Spirit. Siya po ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya po ang nagpanganak sa atin. Mababasa natin sa banal na kasulatan that we are born of God and born of the Holy Spirit. If the Holy Spirit is not God, how can we be born of God and born of the Spirit at the same time? Di po ba? Maliwanag po ba, mga kapatid? Hindi pwedeng maghiwalay ang iisang Diyos. God Elohim. God 3-in-1. Mas mahirap naman paniwalaan na ang Holy Spirit ay hindi Diyos sa testimonya ng salita ng Diyos. Kaya, ano ang ating gagawin? Tanggapin natin ito in plain and simple that the Holy Spirit is God. Bakit dapat tayong maniwala? Because the Holy Spirit does the work of God in creation, in Christ's resurrection, and also in regeneration. At tatlo pong ito at marami pang iba ay ilan lamang sa mga halimbawa na gawain ng Diyos at gawain ng Holy Spirit to prove that the Holy Spirit is God. Amen? Amen. So, the deity of the Holy Spirit, number 1, He is called God. Number 2, He is similar to Christ. Number 3, He is equal to the Father and the Son.
And number 4, he does the work of God. And lastly, he shares in the attributes of God. Ano naman ang katangian ng Diyos? Ano man ang katangian ng Diyos, mga kapatid, ay katangian din ng banal na Espiritu. So, makinig pong mabuti, mga kapatid. Ang mga katangian pong ito ay Diyos lamang ang mayroon. The attribute. Marami po ang madaling ma-discount ng pagka-Diyos ng Holy Spirit. Gayong maliwanag sa Biblia, kung ano ang meron ng Ama, ang Anak, ang Holy Spirit ay meron din. Because He shares, they shares, He shares the attributes of God. They are equal in attributes. Ano po yung mga attributes ng Holy Spirit, ng Diyos? Omniscience, omnipotence, and omnipresence. So tingnan po natin ang illustration. So the attributes, so papasin po natin yan, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ano mga attributes? Omniscience, omnipotence, and omnipresence. So the Father ay omniscience. Base po sa Psalms chapter 139, verse 1 to 6. The Son is also omniscience, all-knowing, ibig sabihin. And the Holy Spirit is also omniscience, all-knowing. How about the Father? Ang kanyang attribute is omnipotence, all-powerful. The Son is also all-powerful. And the Holy Spirit is also all-powerful, omnipotence. Isa pang attribute is omnipresence. The Father is everywhere. The Son is also everywhere. And also the Holy Spirit is everywhere. So ito pong itong tatlong attributes na ito, kung ang isang tao ay meron nito, siya ay Diyos din. Pero wala naman taong may ganitong attributes. Yung pagiging all-knowing, all-powerful, at omnipresence. Walang tao na sa lahat ng lugar. Walang tao na makapangyarihan at wala ring taong all-knowing. So ito pong tatlong ito ay patungkol lamang at magagawa lang ng Diyos, the awesome God. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin Panginoon. Praise God. So again, lastly, dito po tayo magtatapos mga kapatid. The deity of the Holy Spirit, number 1, He is called God. He is similar to Christ. He is equal to the Father and the Son. He does the work of God. And lastly, He shares in the attributes of God. So mga kapatid, ay tingnan po natin mabuti at basahin po natin ng sabay-sabay ng malakas. Number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5, ano po anong magandang bagay na atin po natutunan, mga kapatid? Ano po ang pinakamagandang parte na nangyari sa buhay natin? The Holy Spirit, who is God, lives inside you. And that is the beautiful part. The most beautiful part of this, mga kapatid, the Holy Spirit who lives in you is inside your born-again spirit. Amen po ba? 1 Corinthians chapter 6, verse 19, patotoo na salita ng Diyos. The verse is the voice of God. Do you not know that your bodies are the temples of the Holy Spirit? Who is in you, whom you have received from God, you are not your own. Saan nakatira ang Santong Espiritu? In you, mga kapatid. Kaya palakpakan natin ng Diyos. Ito isang kamangha-mangha, kapatid. This is an awesome part ng ating pagkatao. To know that the Holy Spirit, who is a person, has mind, will, and emotion, and thus personal action, who is God, lives
inside your born-again spirit. Laging ilagay sa isip, mga kapatid, saan ka man pumunta, kasama mo lagi ang Holy Spirit. Kaya, anong gagawin natin? Walang dapat ipag-alala. Huwag matakot. Higit ka pa sa mananagumpay. Dahil kay Kristo na ating Panginoon, kasama mo ang Holy Spirit at hindi ka madadaig na sakit, kahirapan, karamdaman, kasalanan sapagkat greater is He that is in me than he that is in the world. You are indwelt by the Holy Spirit and the Holy Spirit lives inside your born-again spirit. Amen po ba? So palakpakan po natin ang ating Panginoon. And our big idea for this day is, I am the temple of the Holy Spirit. Palakpakan po niyo atin yan. Di ba napakasarap na namnamin, mga kapatid, na yung Santong Espiritu ay nakatira sa atin at itong Espiritu ring ito ang bubuhay sa ating katawan. Ito ngayon ang bubuhay doon sa mga tumanggap kay Kristo dito sa huling panahon. At itong Santong Espiritu na ito, mga kapatid, kung tayo abutan ng pagdating ng ating Panginoon, ito ang magbabago sa ating katawang nabubulok sa hindi katawang nabubulok. Amen po ba? Ano man ang ating nararanasan ngayon sa buhay, ano man ang kaguluhan ng salibutang ito, tandaan, sa huling panahon, ay pasama ng pasama ang sanlibutan. At ang atin lang sandigan, ang Diyos na hindi nagmamaliw, ang Diyos na nagmamahal sa atin, ang Diyos na magbabago ng ating mga sarili tungo sa buhay na wala hanggan, na itong mortal bodies na ito, na itong katawang ito na nabubulok, someday gagawin itong katawang hindi na nabubulok. A glorified body. Sapagkat ang Santong Espiritu na siyang bumuhay kay Kristo ay naroon sa ating kaloob-looban. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. So, mga kapatid, at those sa online broadcast na naka-tune in, at kung kayo napagpala ng mensahe that the Holy Spirit is also God, that the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit is one, distinct and separate, but inseparable, ay ako po'y naniniwala na bawat isa na nakapakinig ngayon, at kayo mga kapatid na narito ngayon, ay napagpala at natutunan ninyo that the Holy Spirit is also God. So tayo po ngayon ay mananalangin, tayo po'y mananalangin ng pagtanggap, tayo pong lahat ay tumayo. At itaas po natin ang ating mga kamay at samahan po natin ang ating mga kapatid na tatanggap sa ating Panginoong Hesus. Panginoon naming Hesukristo, ako po ay makasalanan. Inaamin ko po na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili at ako'y mapapahamak na hiwalay sa iyo. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako po'y naniniwala na ika'y namatay at muling nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen and amen. So tayo po ay dadako na sa banal na hapunan. Tayo po muna ay makakaupo pasamandali.
Ako'y magaling na. Ako'y malakas. Ako'y malusog. Walang karamdaman. At mabubuhay na matagal. Salamat sa buhay na walang hanggan. In Jesus' name, Amen.